Good day guys, another vlog. From a previous video, nag-test drive tayo ng Toyota GRS. Try naman natin yung hindi pa nagagawa, yung comparing yung MPVs in the market. Very limited lang yung test drive kasi nandito lang tayo dito sa loob ng parking lot. Meron dito silang ginawang parang obstacle course at dito natin ite-test drive yung mga units. So, hindi talaga siya very conclusive when it comes to driving dynamics. But just the same, we will do a general review or comparison based on general observations lang. I will just share my general impressions so that yung mga prospective buyers can have an idea about the units. Actually, sometimes mafe-feel mo na yan from the get-go. Even though short mo lang ma-drive, mafe-feel mo na kaagad yung characteristics ng vehicle. Okay, ang una nating tinest drive is itong Suzuki XL7 na hybrid unit. It's a 7-seater at isang variant lang siya. By the way, this is hybrid na nga pala. At ang selling price niya is 1,252,000. My general impression dito sa MPV na ito is medyo may pagkaluma yung vibe niya, especially dun sa mga interior pieces. At yung materials na ginamit niya is on the cheaper side compared dun sa ibang units na we will test later. The good thing about XL7 naman is siya lang yung may hybrid system among its competitors. So if you're looking for fuel efficiency, maganda siyang tingnan. Ang engine niya is 1.5 liter, naturally aspirated. Meron siyang electric motor na about 1.77 kilowatt. Power is 105 PS at ang torque niya is 138 Newton meter. Magaan yung manibela niya kasi naka-electric power steering siya. Yung engine niya is average lang yung hatak, hindi siya ganun kalakas. And it's mated to a 4-speed automatic transmission. Visibility is also good kasi mababa lang yung position ng kanyang dashboard. So kitang-kita mo yung daan. Brakes niya is okay lang, malambot siya at tamang-tama lang yung bite. In terms of NVH, hindi naman siya ganun kaganda. So this is typical sa mga Suzuki models. Yung NVH level needs more improvement. So kahit nandito tayo sa MOA grounds, medyo rinig ko yung mga outside noises. Suspension-wise, okay naman siya. Ramdam ko na soft yung ride niya. Basically, equipped naman siya ng mga kailangan mo sa daily driving. For example, meron siyang cruise control, keyless push start, at saka yung hill hold control na useful sa mga inclined na roads. At ang maganda dito, naka-EPS na siya. At yung kanyang handbrake is manual pa din. Kasi ngayon, di ba, lumalabas mga automatic na. Ang general impression ko dito is parang utilitarian siya. Kumbaga, ano siya mukha siyang matibay and it can bring you from point A to point B without any hassle. Plus the fact na maluwag siya. So kung naghahanap ka ng MPV na simple at matibay, I think itong XL7 is a good choice. Yun nga lang, in terms of design, hindi talaga siya attractive kasi conservative yung kanyang design. Overall, yung driving dynamics niya at saka yung feeling niya sa loob is average lang. Solid naman siyang i-drive and I think komportable siyang MPV as a whole. Okay, tapos na tayo dito sa Suzuki XL7 at ang sunod naman nating i-review is yung Mitsubishi Xpander. So, unang impression ko dito, mas modern yung interior nito than the XL7. At ang selling price nitong top of the line is 1,259,000 pesos. Ang engine niya is 1.5 liter MyVec engine ng Mitsubishi. So, pareho lang siya ng size nung sa XL7. Ang transmission naman niya is 4-speed automatic transmission din. And this time, naka-electronic parking brake na siya with brake auto hold. Yung sa XL7 kasi manual pa. Meron din nga pala siyang cruise control pero hindi siya adaptive. Ito nga pala yung updated na Xpander which includes new infotainment screen, 360 cam, and some advanced safety features. Power-wise, meron siyang 105 PS at 141 Newton meters of torque. So, almost the same ang power niya dun sa makina ng XL7. But for me, parang nahihinaan ako sa power niya although pareho sila ng XL7. Actually, pareho sila ng displacement nung XL7. Pareho din yung kanyang power rating. Pero dito parang matamlay yung kanyang tuning. So ramdam mo na mabagal siya from standstill or yung acceleration niya. Which is evident naman sa mga MPVs na ganito.
Pero dito sa Expander, ramdam siya. At yung brakes niya is average lang, same with the XL7. Pagdating naman sa NVH, mas better siya than the XL7, pero hindi pa rin siya yung the best in the segment. Suspension-wise, itong Expander is on the stiffer side. Hindi naman siya matagtag, but comparing it with the suspension of the XL7, mas softer yon. Dito, more stable siya, yun nga lang medyo may katigasan. And the nice update to the Expander is, it has already a 360-degree camera. So, madami ding options yung 360 cam na views. So, if you're looking for an MPV na may 360 cam at mahalaga yun sa'yo, ito is isa sa magandang offering nitong Mitsubishi Expander. Dito sa 2025 model, in-upgrade nila yung instrument cluster at saka yung head unit. Nagbago din yung interior color scheme at nag-add sila ng yaw control na later matetest natin dito sa test track nila. Itong Expander naman is known for its reliability, but actually it's aging na. Matagal na ito sa market, and in terms of feel naman, makikita nyo naman sa video na medyo modernized pa rin siya at medyo maganda naman siyang sakyan. Okay, test drive natin dito sa track nila para makita natin yung power at saka yung yaw control. Talaga dapat. Ano ba dito? Ito. Yan, sir. Buti-kuta mo. Kanan, sir. Kanan. Tapa. Ngapas ano? Harapan naman tayo sa mga hubs, sir. Ito naman yung hubs. Yes. Para naman yung suspension. Baka siguro sa cone, sir. Harap yun, sa cone mo sa kaliwa. Ayan. Oo. Tinest ko din yung multi-view camera. Okay naman, malaking tulong siya. Especially sa ganitong mga sasakyan na medyo mahaba. Then, tinry din nating i-test ang kanyang acceleration. Acceleration hanggang doon, then brake. Okay. Go, sir. Brake. And place foundation. Medyo bitin yung kanyang acceleration kasi small engine nga. Pero maganda naman yung kanyang brakes. May isang kulang eh. Ayan, ano pa ba? Parang kapos eh. Kapos eh, no? Kasi Ikutan mo, sir. Kanan, kaliwa pa. Ayan, hanggang palabas ng blue. Ayun, dun mo nga mararamdaman, sir. Kung bitin ka ba o kulang ba siya. Ayan. Ano yung brake, sir, sa tingin? Okay naman yung brake. So yan, natapos na natin ang test drive nitong Mitsubishi Expander. Generally, okay naman siya. Yung interior design niya is also good. Tapos maluwag din yung space sa loob. So comparing it with the Suzuki XL7, pareho lang yung kanyang performance. Mas modernized lang yung feeling nito because of its interior and ambience. Okay, tapos na nating matest drive itong Mitsubishi Expander. Ang next naman nating ite-test drive is itong Hyundai Stargazer. Just recently, meron silang inilabas na bagong facelifted na Hyundai Stargazer. Yun ang ite-test drive natin. Sa lahat ng MPVs in the market, based on other reviews, ito yung best performing of them. So, let's see if it's true dito sa ating test drive. And let's get a feel of this vehicle. Ang selling price nga pala nito is 1,348,000 pesos. Ang engine niya is the same as the others na 1.5 liters. At ito yung second highest power rating sa baba ng BRV. And this is mated to an IVT transmission. At ang na-appreciate ko dito is yung feeling ng interior niya. Ibang-iba siya dun sa nauna nating na test drive. So if you want more modern or interior feel sa interior, andito siya sa Stargazer X. And one thing na na-appreciate ko dito is yung roominess ng interior niya. So sa lahat ng MPVs, I think siya yung may pinaka-roomy interior. Na-notice ko rin yung step up pagdating sa NVH compared dun sa dalawang na-test drive natin. Consumption nito based on carguide.com.ph 13 po sa city. Kahit 30? Opo. Kahit hindi hybrid? Opo. Pero ang gamit po nila is 95 octane. Yung inabasa ko na review ni carguide.com.ph.
Ano kasi sa sir, IBT transmission na dyan. Pansinin mo mamaya, halos hindi mo na maramdaman yung shifting ng gear. Even the dashboard was redesigned. Binabaan niya yung location ng infotainment screen as well as yung instrument cluster for good visibility. Meron na rin siyang electric parking brake with auto hold. And in terms of driver assistance, kumpleto ito. Kasi meron siya ng Hyundai Smart Sense. Yan yung advanced suite of driver assistance systems. And the nice thing here is, meron siyang adaptive cruise control. So sa first hawak ko pa lang sa kanya, iba na yung feeling compared sa kanyang competitors. Ang negative lang dito is, wala siya ng 360-degree camera. Again, kung mahalaga yun sa'yo, yun ang kulang pa dito sa Stargazer. And the nice thing here naman is, meron siyang drive modes. Tapos sir, yan, yung gilid na yan. Yan, may butas dyan. Ano yan? May bibiling ka lang na adapter. Pagdating naman sa handling, kinumpare ko siya dun sa expander na merong active yaw control. Yung sa expander, okay din siya. Pero, this one is better. Mas planted siya sa road. At alam mong maganda yung suspension tuning niya. Tawag sir. Testing yung suspension. Tapos sir, return na po sir sa mechanic. So, pagdating sa initial impression or driving impression, mas lamang siya than the Mitsubishi Expander. At sobrang gaan din ng steering wheel niya. Ikot tayo dyan. Tapos sir, return na po yung sa tatlong. Actually, natutuwa ako sa MPV na ito. Magaan at responsive din yung throttle niya. Swabe nga ito kaysa expander. Ang engine output nito is 115 PS. Mas malakas dun sa 105 PS ng XL7 at saka expander. Dahil sa tuning ng engine at mating ng transmission niya, maganda yung progression ng power niya. Hindi siya kalakasan, pero mas ramdam mo dito compared dun sa dalawa. Kasi dun sa expander at XL7, mas matamlay talaga yung feeling ng power niya. Just to summarize, compared dun sa previous na test drive natin na XL7 at saka expander, itong Stargazer X is mas nakakaangat pagdating sa performance and feel. So, I think sa lahat ng mga department, okay siya as a package. So, mamaya sasabihin natin yung verdict kapag na-test drive na natin yung pang-apat, which is yung Honda BR-V. Okay, tapos na yun sa Hyundai Stargazer. Now, shift naman tayo dito sa Honda BR-V. Ito ay 7-seater din na MPV. 100,000. So, ang key features nito sir sa safety, more than safety because on the sensing, 10 airbags, lane watch camera sa blind spot. Okay. So, pag nag-signal ka sa right side, nakikita mo dito sa safety. Pero may 360 camera siya. Actually sir, wala eh. Ang may 360 lang namin yung VX na CRV. So, ang inahay kasi nito sir, fuel efficiency, tas low cost maintenance. Ilan ang Ang ano nito sir, fuel pagka efficiency? ano nito, ang combine is 24 km per liter. Pero pag nasa city drive ka sir, kaya mo mag-range na nasa 12 to 13. Pag long drive, hanggang 18 kaya sir. Kasi meron siya naka-ano, ecosystem sir. Sa lahat ng MPVs, siya may pinakamataas na power rating which is 121 PS. So, check natin kung ramdam yun. So, initial impression lang sa loob, I think ito yung isa sa may pinaka-outdated na feeling pagdating sa interior feel. And another thing is, siya yung may pinakamakitid na interior space. So, ramdam mo na mas closer kayo nung passenger mo. Hindi siya ganun ka-spacious sa loob, para ka lang nakasedan. By the way, in terms of pricing, itong Honda BR-V na top of the line, ang pinaka-expensive so far. Ang selling price niya is 1.4 million. But you get the Honda Sensing. Ito yung active safety features ng Honda. Naka-electric power assisted steering na rin siya, so malambot yung manibela. But yung kanyang parking brake is manual pa din. Pagdating sa handling, typical Honda,
talo niya ang Stargazer X sa aspect na ito. So sa lahat ng MPVs, siya yung may pinaka-sporty characteristic. Power-wise, mas ramdam mo yung hatak dito, pero hindi siya ganong kalayo dun sa Stargazer X. Actually, ang feeling ko mas peppy pa nga yung Stargazer. So, mas responsive yung Stargazer X. Yung brakes naman niya is maganda rin. Maganda yung progression at madali siyang timplahin. So, ang napansin ko dito is yung typical na Honda feeling na solid yung build niya. So, compared to its competitors, solid ang feel niya, especially yung under chassis niya. Alam mong sturdy at tough yung feeling ng buong sasakyan. Overall, itong Honda BR-V is okay. Up to par siya with its competitors pagdating sa performance. Now, let's summarize at isi-share ko sa inyo kung ano ang aking observations. Limited lang yung ating ginawang test drive based lang dito sa available na mga units. Hindi kasama yung Toyota Veloz kasi wala silang test drive unit. Mas maganda sana kung kasama yon para na-compare din natin. So, based on the test drives and general observations, ang top 2 ko would be yung Hyundai Stargazer at saka yung Honda BR-V. They are more expensive by about 120,000 to 150,000 than the Suzuki XL7 and the Mitsubishi Expander. And if you are to ask me, ang number 1 for me would be yung Hyundai Stargazer X, followed by the BR-V, third would be the Mitsubishi Expander, and fourth would be the XL7. At ang nagpa-decide sa akin na maging number 1 yung Stargazer X is yung kanyang complete package na. Even though maganda yung driving performance ng Honda BR-V, ang nagkulang lang sa akin yung spaciousness niya. At saka yung modern feel. Since MPV nga ito at expect ko na spacious siya, which the Stargazer has, mas modern ang feeling niya sa loob. Pero kung ang gusto nyo naman yung basic lang, wala nung mga advanced safety features, okay na rin yung Expander at saka yung XL7. Mas mura siya by 120,000 to 150,000. So, depende lang talaga yan sa buyer, just like what I'm saying in every video ko. May kanya-kanyang strength and weaknesses ang mga sasakyan sa market natin. So, sa MPV class, nandyan si XL7 for its fuel efficiency compared to its competitors. And if you want upscale feeling, nandyan naman si Stargazer. Then if you want na driving performance na maganda, nandyan si Honda BR-V. And then if you want yung security at yung sasakyan na tatagal sa'yo, then nandyan si Mitsubishi Expander. Mas lamang lang talaga si BR-V at saka si Stargazer X kasi meron siyang active safety features. Si Honda BR-V meron siyang Honda Sensing. Si Hyundai Stargazer X meron namang Smart Sense. And if you're going to ask me, ang the best talaga sa akin is yung Hyundai Stargazer X. So let me know in the comment section kung ano yung ranking nyo. So I'll get to see it also. Okay, hanggang dito na lang. I hope nakapagbigay ako sa inyo ng idea kung ano ang magandang MPVs in the market today. Okay, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!